All day akong nasa spa and salon. Sabi kasi ni Sebastian, I need to prepare for tonight's birthday party ng asawa ng business partner niya. We are invited to attend, and this party was very important. So he said we need to prepare. Sabi niya kailangan daw magpaganda ako. Anong tingin niya sa akin pangit? Akala ko pa naman gandang-ganda siya sa akin. Kaya eto I spend my whole day relaxing, isa pa sabi niya, he will be busy for the whole day. Kasi kailangan niya ayusin na lahat ng dapat na ayusin dito sa hotel, so para the rest of the days namin dito sa Dubai makapasyal na daw kami ng bonggang-bongga. Hindi ko siya nakita for the whole day, pero every 2 hours tumatawag siya sa akin, to check if I'm okay or kumain ba ako. He became sweeter now, napansin ko sa kanya yun, kaya naman I can't help but to completely fall in love with him. Yes, I admit mahal ko na ang asawa ko, and fall in love with him, I'm willing to take a risk. I don't know if I will have the courage to tell him, but I'll make sure I will show him what I feel to him. Hindi naman siguro siya magiging manhid, para hindi niya mararamdaman ang mga ipapakita ko sa kanya. I'm supposed to pick up Phoebe in the salon, and to have lunch with her. Kaya lang masyado akong naipit sa dami ng dapat asikasuhin ko dito, kaya naman sinabihan ko na lang siya, na mamaya na kami magkikita, when we will be going to the party. Kaya I said to her just to prepare herself, and exactly 6:30 I will pick her for the party. I have to arrange and fix everything here, because I have planned to spend the remaining days we have here in UAE in touring her around, plus I have planned to bring here in different municipality here in UAE. This is it, ang ganda lang ng dress. Someone brings several gowns in our room for me to choose. And of all that they bring this one. I think will suit the occasion. We are in a Muslim country and as a respect to them, I should wear a appropriate dress. And this one I think will be okay, simple, not a revealing one yet it's elegant. I hope so that Sebastian will like it. I just let them to make my hair up, so it will also show my shoulder. And tell them to put a light makeup on me. And this is, I hope so that I will be look fine. I heard a knock after a few minutes. Mrs. Davis, are you ready now? It's Jameson. Where is Sebastian? I got disappointed because I was so excited to see him, and look at me. But I guess he is not here, maybe he is too busy now downstairs. Yes Jameson, I'm ready. I open the door. There I see Jameson. Medyo natigilan siya nang makita ako. Yes, I know I'm beautiful Jameson, but where is my husband? Tumikim ako ng bahagya kasi si Jameson natulala na. I'm sorry ma'am, Mr. Davis is waiting at the lobby. May bigla kasing kumausap sa kanya, when he is about to come here to pick you up. So he sent me to pick you and bring to him. Okay Jameson, let's go. Nauna siyang naglakad sa akin. I was about to pick Phoebe at our room, when an old friend came and started talking to me. I can't leave because it will be disrespect to him, if I do that, so I sent Jameson to pick my wife. I hope she will understand me. There's a feeling in me that I feel guilty, cause I said to her, I will be the one who will pick her, but this incident happened. I'm about to go and wait them near in the elevator, when I notice all people in the lobby, was looking in a certain place, and when I turned to that side, I saw my wife looking so gorgeous in her black gown. Napatigil ako at pinagmasdan siya ng maigi. Her makeup was light, but yet I know she is the most beautiful in the world. The gown she wears suits her. Hindi ko na namalayan at nakalapit na pala siya sa akin. Ang bunganga mo Mr. Davis, baka mapasukan ng langaw, pag-ulong niya sinabi sa akin sabay tawa. It is because of you, nakangiting sabi ko sabay hapit sa kanya, para malaman ng mga lalaking nakatingin sa kanya, hanggang ngayon na sa akin ang babaeng pinagpapantasyahan nila. Why me? Nakangiting sabi niya, because you're so beautiful tonight. Tonight lang. Tanong niya sa akin sabay taas ng kilay. Of course not every day you're beautiful in my eyes. Kinilig naman ako sa sinabi ni Sebastian, maganda daw ako sa mata niya. Wag kang ganyan, baka himitayin ako sa kilig dito, yung puso ko ngayon di na magkanda umayaw sa pagtibok. Can I change my mind not to go the party? Instead we go somewhere else, so I can have you all by myself.
pabulong niyang sabi, tapos yung tingin niya sa akin di matanggal, natutunaw na tuloy ako. Are you serious? Tanong ko sa kanya, kung ako ang tatanungin gusto ko yung ideyang yun, pero alam ko na importante ang gabing ito sa kanya, kaya dapat umattend kami. We can do that some other time but for now. I know this event is important nakangiting sabi ko sa kanya. Oh, you're so very sweet, you really good to see together. Biglang may sumulpat na dalaga sa harap namin. Fatima, kilala siya ni Sebastian, maganda siya kahit na hindi masyado kita yung mukha niya, dahil sa suot niya na Sheila. Sorry to disturb your sweet moment. I just can't help but to be mesmerized on your sweetness. This is Fatima, daughter of Mr. Muhammad Abdullah, our business partner here. Fatima, this is my wife Phoebe Davis. Nakita siguro agad ni Sebastian yung pagtataka sa mata ko, kaya pinakilala niya na sa akin agad si Fatima. It's nice to meet you, Fatima. Nakangiting sabi ko sa kanya. The pleasure is mine, Phoebe. Nakangiting sabi din niya. I think she is around 25 or 26 years old, she's not a typical Muslim girl, I observe that. I'll leave you now, lovebirds. My parents is waiting for me now. See you at the party. After nun umalis na siya. Is, Mr. Muhammad's family lives in America for a long time. Especially his kids, they all grown there, recently lang sila bumalik dito kaya ganyan si Fatima, she's not the typical Muslim girl, na very conservative, but she is really dedicated sa religion nila. Also the party that we are going to attend, is not that very conservative, because family also have invited some friends from America and Europe, so medyo modern party ito, but I'm glad you chose that dress, nakangiting sabi ni Sebastian. I don't want to embarrass you to your business partner Sebastian, napayuko tuloy ako bigla, kasi naalala ko sila daddy kapag may ganitong event, lagi nila akong sinasabihan na umayos, nalungkot bigla ako. Hey, bigla na lang yumuko si Phoebe. And I saw the sadness in her eyes, kaya naman inangat ko yung mukha niya sa pagkakayuko. Don't think you will embarrass me, you will never be and always remember that. I'm proud that you are beside me now always, so don't be sad, okay? Let's enjoy this night. After noon hinalikan ko siya sa noo. Kinilig na naman ako sa ginawa niya, pakiramdam ko mahal na mahal niya ako, sana lahat ng pinapakita niya sa akin ngayon, ay totoo at hindi lang palabas, kasi ako totoong mahal ko na siya, hindi ko na kayang pigilan pa yung nararamdaman ko para sa kanya. After niya ko hinalikan sa noo, inakay niya na ako sa pagdadausan ng birthday party. As I expect when we arrive at the party, all eyes was with my wife. She is really stunning tonight, an eye-catcher, agad naman kami nilapitan ni Mr. Muhammad with his wife. Assalamu alaikum sir, madam, bati ko sa mag-asawa paglapit nila sa amin. Alaikum salam Sebastian, nice to see you, with your beautiful wife. Ganting bati naman ni Mr. Muhammad sa akin. Phoebe Davis, my wife, this Mr. Muhammad Abdullah and his wife Madam Rabia Abdullah. Happy birthday madam, nice to meet you Sir Muhammad, nakangiting bati ko sa mag-asawa, tulad ni Fatima maganda rin si Mrs. Abdullah, parang siya ang pinatandang version ni Fatima kasi magkamukhang magkamukha sila. Thank you Phoebe, my daughter was very true in saying you're so beautiful. Mrs. Abdullah, thank you for the compliment madam, you also was beautiful. Stop calling me Madam Habibi, just call me Rabia. Come, I will introduce you to some ladies here. Kinuha niya agad ang kamay ko na isa, yung hindi nakahawak sa kamay ni Sebastian. Napatingin naman ako kay Sebastian, nag-aalangan ako na sumama, baka kasi may magawa ako na ikapahiya niya, at masira pa ang business partnership nila ni Mr. Abdullah. Don't worry, I will just borrow your wife for a few minutes Sebastian, I will take care of her. Nakita siguro ni Mrs. Abdullah na nag-aalangan akong sumama sa kanya. Go love, I will be just here, just be comfortable, everything will be fine. After niya sinabi yun parang medyo naging comfortable na ako, sumama na ako ng tuluyan kay Mrs. Abdullah. Your wife is very beautiful Sebastian. All men here are all eyes on her. You must take care of her.
habang sinasabi niya iyon nakatingin siya sa asawa ko, na kasalukuyang pinapakilala ng asawa niya sa mga babae na nasa event. I'm doing that, sir. But she must learn to be comfortable in attention that she is having right now. She married a famous businessman. I sense in his voice that he was fascinated with my wife right now. Like I said before, sir, she is a private person that she is not used to this kind of attention she is having right now. I can see that. Prepare the contract and send me within this week. I will sign the partnership. Before I leave for America, we will seal the deal. Nakangiting sabi ni Mr. Abdullah sa akin. You finally agree. Hindi makapaniwalang tanong ko, kasi kararating pa lang namin, okay na sa kanya agad. What happened? You passed the test, Sebastian. I saw you and your wife at the lobby, and I see two people who madly in love with each other, especially you. I saw how you look your wife with love. That's the same look I saw to your grandfather, to your grandmother when they came here. And also you have to thank your wife, that she have a good. What do you mean, sir? All the stuff here like your wife, you send her at the spa, and in the salon this whole day, right? Tumungo ako sa kanya bilang pagsagot. She didn't ask for special treatment to anyone here, which she can do as your wife, but she remained to be a normal customer. She was very friendly to everybody, and even helped some customer who got problem. You must be very lucky to have her, like your grandfather to your grandmother. Keep it up, young man. After niya sabihin sakin yun, iniwanan na niya ako. After a few moments, bumalik na ulit si Phoebe sa tabi ko. They served already the dinner. And after that they set the dance floor for everyone who want to dance. Can I have a dance with my wife? I'm not good at dancing. Baka maapakan ko lang yung paa mo. Ano ba kasing naiisip niya? At niyaya niya akong sumayaw. Yan ang hinding-hindi ko natutunan dati. Kapag sinasayaw ako ni Daddy, lagi kong naapakan yung paa niya, pero okay lang sa kanya kasi sabi niya ang prinsesa niya kasayaw niya. No, you will not. And even if you will, it will be fine. Nakalahad pa rin yung kamay niya, kaya inabot ko na ang kamay ko at sumama sa kanya sa gitna ng dance floor. Nagsimula na kaming sumayaw, at habang nagsasayaw kami nakatingin lang siya sa akin, parang natutunaw tuloy ako sa mga tingin niya. You're really beautiful, love, and I'm glad you're mine, seryosong sabi niya sa akin. Mr. Abdullah already agreed to the partnership, hindi pa nagsisimula ang party pero sinabi na niya sa akin yan, and thank to you. I did nothing, Sebastian, you're the one who make an effort for him to agree. Totoo naman wala akong alam na ginawa ko, para mapapayag agad si Mr. Abdullah, sumama lang ako sa asawa ko sa party na ito. Believe me, you did something to make him agree. But let's not talk about it for now. I want to say something to you. Seryoso pa rin yung mukha niya, kinakabahan tuloy ako. What is that? I want us to be a normal married couple. Ano daw sabi niya? Gusto niya maging normal na mag-asawa kami. Why? Yan lang ang lumabas sa bibig ko. I know you will say it very fast, but I think I'm falling in love with you already. I think I'm falling in love with you already. I think I'm falling in love with you already. Yan yung paulit-ulit na naririnig ko sa isip ko, na naginip ba ako? Totoo ba yung narinig ko na mahal na niya ako? Are you serious? Sa sobrang shocks ko sa sinabi niya, iyan ang unang lumabas sa bibig ko. Do I look like I'm kidding? Seryosong tanong niya sa akin. Malay ko ba na bigla ka na lang dyan sisigaw ng joke lang yun? I meant whatever I said. And I'm dead serious about it. Paano nangyari yun na nine-love ka sa akin? Gusto kong malaman yun, bago ko sabihin sa kanya na mahal ko na rin siya. I don't have a reason, if that what you want to hear. And I don't need to have. As far as I know I love you already, and that's matter the most. And I think I'm allowed to love you, since you're my wife, you're only mine, love. Yung tibok ng puso ko. Sobrang bilis habang sinasabi niya yung mga sinabi niya, hindi pa rin ako makapaniwala na nagko-confess siya ng love sa akin. Mixed emotion ang nararamdaman ko ngayon, may kaba at kilig. I know it's hard to believe it, love, but believe me, it takes me a long time to admit it also to myself. I don't know what to say now, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya,
na mahal ko din siya, kasi na-overwhelm ako sa mga sinasabi niya. Let's go to another place, so we can talk properly. After niyang sabihin yun hinela niya ako, pinuntahan lang namin yung mag-asawang Muhammad, para magpaalam noong una ayaw pa kaming paalisin ng anak nila, pero mukhang naintindihan ni Mr. Muhammad na kailangan na talaga namin umalis, kaya sa huli pinayagan na rin nila kaming makaalis. Dinala niya ako sa isang yacht dito sa Dubai, after that naramdaman ko na lang na umandar na ito. Sa lahat ng ito sumusunod lang ako sa kanya, kasi parang wala pa rin ako sa sarili ko, pilit kong iniisip yung mga sinabi niya, kaya heto ako ngayon nakatingin sa dagat, habang nagbibigay siya ng instruction kay Jameson. You feel cold? Nilagay niya yung Amerikana niya sa mga balikat ko, suot ko pa rin kasi yung gown. Thank you, ngumiti ako sa kanya, pero nakatingin pa rin ako sa dagat, bigla niya kong hinarap sa kanya. As I say back in the party, I want us to be a normal couple love. This will be all new to me, but I will my best to do it. Nakita ko naman sa mga mata niya na sincere siya. I want to admit something to you, seryoso kong sabi. What it is? Biglang nakaramdam ng kaba si Sebastian, sana ang sasabihin ng asawa ko ay sagot sa inaalok niya dito. Matagal na kitang mahal, simula noong pinakitaan mo ako ng kabaitan, at yung pagiging sweet mo sa akin, natutunan na kita mahalin simula noon, pero natatakot akong sabihin sa iyo, kasi baka hindi mo ako mahal, at isa pa lahat din ng ito bago sa akin ngayon ko lang naramdaman ang magmahal, at natatakot akong masaktan, nahihiyang sabi ni Phoebe sa asawa, biglang napayuko ito dahil sa hiya niya sa mga inamin sa asawa. You're admitting your love to me, but yet you're feeling shy. You really amaze me love for your being innocent, but believe me I'm happy that you love me too. Hindi ko maipapangako na hindi kita masaktan, pero susubukan ko ang sakit ay bahagi ng anumang relasyon, dahil dito natututo tayong lumaban. I won't promise anything to you, cause I might break in it in the future, but instead I will assure you that I'll do my best to make you happy, and not make you hurt, nangiting sabi ni Sebastian sa asawa sabay yakap dito. Masaya siyang malaman na mahal siya ng asawa, ang babaeng gusto niyang makasama araw-araw ay mahal siya, lahat ng pangamba niya, ay nawala sa mga narinig sa asawa. Hindi makapaniwala si Phoebe na mararamdaman niya ang ganito kasaya, ang malaman na mahal siya ng asawa, na sa pagkakataon iyon, ay may isang taong nagmamahal sa kanya, simula kasi ng mga nangyari sa kanila ng kanyang daddy na wala na ng pag-asa si Phoebe, na may tao pa na magmamahal sa kanya, dahil ang pakiramdam niya noon, lahat ng taong mahal niya ay nawawala sa kanya. Thank you for loving me, hindi na napigilan pa ni Phoebe, na mapaluha sa saya. Hey don't cry, I hate it when I see you crying, pinunasan ni Sebastian ang mga luha ng asawa, at pagkatapos hinalikan niya ang asawa sa labi, na tinugon naman ni Phoebe, lumalim pa ang halikan ng mag-asawa, hanggang sa inaya ni Sebastian si Phoebe sa isang kwarto sa yate. Sa puntong iyon alam ni Phoebe ang mga mangyayari, kahit pa hindi niya alam ang gagawin, ay nagpaubaya ito sa asawa sa gabing iyon, ay nagsalo ang dalawa sa pag-ibig na nararamdaman nila sa isa't isa, tuluyan nagpaubaya si Phoebe sa asawa, sa Pilipinas. Kyle anak kumusta? Ma, what are you doing here? Nagulat ito sa pagdalaw ng ina sa kanyang opisina, dati-rati kapag dadalaw ito ay nagpapasabi ito. Masama bang dalawin ko ang anak ko? May himig ng pagtatampo sa boses ni Veronica. Of course not, niyakap ni Kyle ang ina. Kahit may asawa na ito hindi pa rin nawawala ang lambing nito sa ina. Nagtataka lang ako because when you're coming here you always call first. May pinuntahan ako malapit dito, since I was in the area, kaya naisipan ko na dalawin kita. Okay, nakabalik na ba sila Phoebe from Dubai? After nung huling dinner nila kasama si Phoebe at Sebastian, hindi na nakausap ni Kyle ang kapatid. Naging abala kasi ito sa mga negosyo nila, pero sa pagbabalik ng kapatid, gusto niya itong makausap ng maayos, para mawala na ang tampo nito sa kanya, gusto rin niyang bumawi sa kapatid sa mga naging pagkukulang niya. They are still there. I heard naging successful ang lakad nila doon, at ang ginagawa na lang nila ngayon, ay mamasyal at ituloy ang honeymoon. May inis pa rin sa boses ni Veronica. Naalala na naman niya kasi ang will ng asawa.
Good that she's enjoying that she deserve to be happy. Deserve to be happy. Wala naman ginawa ang hilaw mong kapatid, kundi ang magpasarap at magbigay ng sakit ng ulo sa amin ng daddy mo, tapos nang siya pa ang kailangan mag-enjoy, napalakas ang boses ni Veronica dahil sa inis sa anak na babae. Ma-lower your voice. Walang kasalanan si Phoebe sa lahat ng mga nangyari sa inyo nila Tita Valerie. Yes, alam nila Kyle at Brady ang tungkol kay Phoebe, ang pagiging hindi nito anak ng daddy nila. Hindi kasi sinasadyang narinig nila nag-uusap ang tatlong matatanda noong nalaman ng daddy nila, na hindi niya anak si Phoebe. Nandoon sila ni Brady, kaya alam nila ang totoo, pinasya na lamang nila na wag sabihin ang totoo kay Phoebe, para hindi ito masaktan. Siya ang bunga ng panloloko ng Tita Valerie mo sa amin, and because of her kamuntikan ng masira ang pamilya natin. May galit na sabi ni Veronica. It's Tita Valerie fault not her. You should not blame her. Isa pa ikaw ang kinikilala niyang ina. And even if she is not your daughter, she is still a family. Pamangkin mo pa rin siya ma. Pamangkin umaagaw ng lahat sa atin, kahit anuman ang nangyari, ang daddy mo ay hindi magbabago ang pagmamahal sa batang iyan. Oo, pinagmalupitan niya si Phoebe, pero ngayon nagbabago na ang daddy mo kay Phoebe, mukhang ibabalik niya ang dati nilang relasyon, at iyon ang hindi ko papayagan. Mommy, naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Stop hating Phoebe. At kung ibalik man ni daddy ang dati kay Phoebe, walang kaso iyon, kaya tigilan mo na, at kung ano man ang balak mo please. Stop it. No Kyle, I won't stop. I will make sure na patuloy pa rin kamumuhian ng daddy mo si Phoebe. Dahil kapag lamambot ng tuluyan ang daddy mo kay Phoebe, baka sabihin niyang buhay si Valerie sa kanya. Ayoko nang bumalik sa buhay natin si Valerie, tahimik na tayo, masaya na ako sa sitwasyon natin na wala siya, kaya dapat hindi na siya bumalik. Until now I can't believe na nangyari lahat ng mga naganap kagabi. Feeling ko lahat ng ito panaginip lang. I am really happy now. Dahan-dahan kong minulat yung mata ko, kasi feeling ko may nakatingin sa akin, at di nga ako nagkamali, may nakatingin nga sa akin si Sebastian, ang gwapo kong asawa. Hi, nahihiyang bati ko sa kanya, kasi naman kung makatingin nakakatunaw. Hi, good morning, did you have a good sleep? Nakangiting sabi niya sa akin, nakalimutan kong banggitin, topless po siya ngayon, kaya yung mga pandesal niya sa tiyan niya nakalabas po, itlog nga please. Yes, about last night. It was perfect. You don't have to feel on me now. Anyways, nakita ko na naman lahat yan, lokong to na nga aser pa yata pagka ganitong nahihiya ako sa kanya, syempre first time lahat sa akin ta. Pinaghahampas ko nga siya. Hey, ouch! Hinawakan niya yung dalawa kong kamay, para pigilan siyang hampasin. Huwag ka na mapikan. I'm happy I'm your first. Nakangiting sabi ng loko. Bakit anong tingin mo sa akin basta-basta na lang isusuko ang sarili ko sa kahit na kanino? Syempre hindi no, mataray kong sabi sa kanya. Syempre katulad din ako ng ibang babae, na gustong maging special ang first night nila sa lalaking mahal nila. Love, hindi naman yun ang ibig kong sabihin, alam ko na special na babae ka, and I'm just happy that I'm the one who take that away from you. Ang tinutukoy niya ang kainosintihan ko. Huwag ka na mapikan sa akin. I know it will hurt you down there, ouch. Hinampas ko ulit siya kasi naman parang sa kanya ordinaryo lang pag-usapan yung nangyari kagabi, samantala ako hiyang-hiya na dito. Kailangan ulit-ulitin talaga, unlimited lang, mataray kong sabi. I'm just concerned, okay? Nothing to be shy on me, I'm your husband. Pagkasabi niya nun hinalikan niya ako ng mabilis sa labi. Oy si kuya umaabuso, pilyang sabi ko sa gwapo kong asawa. Silly. Fix yourself now. Let's go back to hotel now. When we get there, change quickly and prepared few of your things. Saan tayo pupunta? We will explore Abu Dhabi for 3 days and 2 nights as I promised to you. We will tour around UAE, nakangiting sabi niya. Okay boss, sabay yakap sa kanya. Sa Pilipinas. Mainit yata ang ulo mo Veronica, kasalukuyan nasa garden ako ngayon kasama si Nanay Maming na matagal ng katulong nila Leonardo. Hindi ko malaman kung bakit kailangan pang paminahan pa ni Leonardo si Phoebe. Inis na sabi ko, hindi ko talaga matatanggap na papamanahan pa ng asawa ko ang batang iyon. Natural nag-iisang anak na babae ni Leonardo si Phoebe,
kaya natural lamang na paminahan niya ito. Alam natin dalawa nanay Ma'am Ing, na hindi tunay na anak ni Leonardo si Phoebe, kaya walang karapatan ang batang iyan sa anumang meron kami ni Leonardo. Hindi man tunay na anak ni Leonardo si Phoebe, sa mata ng batas at ng lahat, nag-iisa siyang anak na babae ng asawa mo. Isa pa kahit hindi siya anak ni Leonardo, kadugo niyo pa rin ang bata Veronica, kaya hindi ko malaman, bakit ganyan na lamang ang galit mo sa batang iyan. Alam ni Ma'am Ing ang tungkol kay Phoebe, dahil walang sekreto ang pamilya nang hindi niya alam, matagal na siyang naninilbihan sa pamilya nila Leonardo, kaya hindi na rin iba ang turing sa kanya ng mga amo. Hindi siya naniniwala na hindi anak ni Leonardo si Phoebe. Sa tatlong anak ni Leonardo si Phoebe ang nagmana ng lahat ng karakter ng ama. Kung paano si Leonardo noong bata siya, ganun din si Phoebe noon. Nasa katulad na edad ng ama, kung meron man higit na nakakakilala kay Leonardo siya iyon, dahil sa kanya lumaki ito, kaya naman alam niya na si Phoebe at Leonardo ay tunay na mag-ama. Nabubulag lamang si Leonardo sa galit niya kay Valerie, kaya hindi nito magawa isipin ang mga bagay na iyon. Dahil kapag nakikita ko si Phoebe, naalala ko ang mga ginawa ni Valerie sa akin, ang pagbabalak niya na agawin ang asawa, at pamilya ko sa akin, baka sa tinig ni Veronica ang galit sa kapatid. Alam natin lahat na walang inaagaw sa iyo ang kapatid mo, ninais lamang ng kapatid mo, na kahit sa sandaling panahon na ibinibigay mo sa kanila noon, ay maramdaman niya at ni Phoebe ang isang pamilya. Ikaw din naman ang naglagay sa sitwasyon mo na iyon Veronica, walang takot na sabi ng matanda. Paanong ako ang may kasalanan nito? Sumusobra na yata ang pagkataklisa ng matandang ito, at hindi na nito naalala na amo niya pa rin ako. Alam ko na alam mo ang tinutukoy ko Veronica, napangiti ng mapakla ang matanda. Ako ang karapat-dapat kay Leonardo, wala nang iba nanay Ma'am Ing, kung yan ang gusto mong marinig. May diin na sabi ni Veronica. Hindi yan ang aking tinutukoy. Huwag ka sanang magalit sa aking sasabihin, pero kung meron man dapat magalit dito, hindi ikaw kundi ang kapatid mo na si Valerie, siya dapat ang nasa kalagayan mo ngayon, at hindi ikaw. Kaya kung ano man meron galit ka sa kapatid mo, ay dapat kalimutan mo na, dahil alam natin dalawa na ikaw ay napatawad na ng kapatid mo, seryosong sabi ng matanda. Wala akong dapat ihingi ng tawad sa kanya, para patawarin niya ako. Wala akong ginawa sa kanya. Ako ang panganay, kaya ako naman talaga dapat ang pakasalan ni Leonardo at hindi si Valerie. Hindi ko alam kung ano ang naging basehan ng mga magulang namin at si Valerie, ang una nilang napili para kay Leonardo na ipakasal. Napakataas mo talaga Veronica, hindi malaman ng matanda, kung kanino nagmana si Veronica, dahil kilala ng matanda ang mga magulang nito, at ni isa sa mga ito ay walang katulad sa ugali ni Veronica. Wala nang magandang patutunguhan ang usapan na ito, matapos na sabihin ito ay umalis na si Veronica. Nakasalubong nito ang panganay na anak, ngunit hindi niya ito pinansin sa inis at galit sa matanda. What happened to mommy nanay? Ang tanong ni Kyle sa katulong, hindi kasi siya pinansin ng ina. Nagpunta siya sa bahay ng magulang, para sana kumustahin ng ina. Tutal nasa malapit lang siya, kaya sinadya na niya ang ina, ngunit wala yata ito sa mood kaya di siya pinansin. Hindi lang matanggap ng mommy mo ang katotohanan, kaya nagkaganyan siya, mapait na ngumiti ang matanda. Ano po ba ang pinag-uusapan nyo? Seryoso siguro ang pinag-uusapan nila, para magalit ng ganon ang ina. Ang tita Valerie mo at si Phoebe. Kaya naman po pala, alam niya ang nararamdaman ng ina sa dalawang babaeng nabanggit, dahil walang nilihim ito sa kanya. What I don't understand is bakit kay mommy nakasal si daddy kung si tita Valerie pala ang fiancé niya. Iyan ang malaking tanong niya, na hindi masagot ng ina niya. Alam ko ayaw sabihin sa'yo ng mommy mo ang rason, pero para na rin malinis ang pangalan ng tita mo sa iyo ay sasabihin ko. Mga bata pa lang ang daddy mo at tita Valerie mo, ay magkaibigan na sila. Sabay-sabay lumaki sila ng mommy mo, pero ang madalas magkasama ay si Leonardo at Valerie. Madalas dito noon si Valerie dahil sa parehas sila ng hilig ni Leonardo. Si Veronica makikita mo lamang siya dito, kapag may party o may importanteng pagtitipon ang dalawang pamilya. Ang mga lolo mo ay mag-best friend na matalik kaya malapit sa isa't isa ang dalawang pamilya. Habang abala sa mga hilig nila sina Valerie at Leonardo. Ang mommy mo naman busy sa mga kaibigan niya, na walang ginawa, kundi ang mag-shopping at magpaparlor.
Masakit man pakinggan, ang mommy mo ay ang tipikal na spoiled brattinella noong panahon niya. Nakita ng mga magulang nila ang kakaibang closeness ni Leonardo at Valerie, kaya nabuo ang plano ng dalawang iyan, na ipagkasundo ang dalawa, na hindi naman tinutulan ng dalawa, dahil marahil ay mahal na nila ang isa't isa ng mga panahong sinabi sa kanila, na pinagkasundo na sila sa isa't isa. Nagdalaga at nagbinata sila Valerie Veronica at Leonardo, doon nagumpisa ang gusot sa pagitan ng tatlo, tila nagising ang mommy mo sa mahimbing na pagtulog, at naisip na gusto niya pakasalan ang daddy mo. Nakipaglapit ito kay Leonardo, kung dati si Valerie lamang ang laging nandito, pati si Veronica ay naglagi na rin dito. Madalas na agawin niya ang atensyon ni Leonardo sa tita Valerie mo. Tanging ang ginagawa na lamang ng tita mo, ay magpaubaya dahil alam niya na sa kanya si Leonardo matapos silang ikasal. Hanggang dumating yung araw na hiningi na mommy mo sa tita Valerie mo, na umatras ito sa kasunduan, bagkus siya ang papakasal kay Leonardo, hindi ang tita mo dahil mahal na niya si Leonardo ng mga panahon na iyon, ay alam din niya na si Leonardo, ay ganun din sa kanya, nagalit ng sobra ang mommy mo sa tita Valerie mo. Sinabi nito na kung di niya ipapaubaya si Leonardo, gagawa ito ng paraan, para mapasa kanya ang daddy mo. And I believe mommy won, because she was married to daddy. Mommy really did a great job in doing that, dahil siya ang pinakasalan ni daddy. Tama ka Eho, nagtagumpay nga ang mommy mo. What she did nanay. Pinalabas ng mommy mo, na may sakit siya sa puso, kinausap niya ang mga magulang niya, na kung pwede ay siya na lamang ang ipagkasundo kay Leonardo. Tumanggi noong una ang mga magulang ni Veronica, dahil buo na ang desisyon nila na si Valerie ang ipapakasal kay Leonardo. Nang araw din iyon ay inatake sa puso ang mommy mo, doon nila nalaman na may sakit ito sa puso. At iyon ang ginamit niya para mapapayag ang mga matatanda, na pumayag sa gusto niya. Pero nanay wala naman sakit sa puso si mommy diba? As far as he knows healthy ang mommy niya. Oo Eho walang sakit ang mommy mo, sadyang matalino ang mommy mo Kyle, pinaghandaan niya ang lahat ng ginawa niya, mayroon siyang kaibigang doktor, at iyon ang ginamit niya, para palabasin na may sakit sa puso ang mommy mo. How daddy found out that mommy was lying about her so-called sickness? Noon pinagbubuntis ka ng mommy mo. Hindi na paghandaan ng mommy mo ang sitwasyon na iyon, kaya nalaman ng daddy mo ang katotohanan, nagalit ang daddy mo noon, pero wala na siya magawa kasal na siya sa mommy mo, at magkakaanak pa, kaya masakit man ito sa kanya, ay pinanindigan na niya ang mommy mo. I can't believe all of this. Ay kayang gawin ni mommy. Wala siyang nararamdaman galit o kahit na masamang pakiramdam sa ina, pero hindi niya akalain na gagawa ng ganun ang mommy niya. Hanggang sa mamatay ang lolo at lola, ay hindi nila nalaman ang katotohanan, na wala naman sakit ang mommy mo, tinago ito ng daddy mo upang hindi na lamang magkagulo. Alam ba ni Tita Valerie na walang sakit si mommy? Maybe that's the time na nagkaroon sila ng pagkakataon ni daddy na magkabalikan, kahit kasal na si daddy kay mommy. Hindi, nasa Italy ng mga panahon na iyon ang Tita Valerie mo, matapos ang kasal ng mommy at daddy mo, lumipad patungong Italy ang tita mo, upang makalimot. Nalaman na lamang ito na Tita Valerie mo matapos ipanganak si Brady, dahil ng mga panahon na iyon lagi siya dito sa Pilipinas. I salute daddy for being a man to stand for mom, kung ibang lalaki lang siguro yun, malamang iniwan na ang mommy niya sa panglolokong ginawa nito sa kanya. Kahit hindi mahal ng daddy mo noon ang mommy mo, malaki pa rin ang concern nito sa mommy mo. Hanggang dito lang ang pwede kong sabihin sa'yo. Hindi mo pwedeng malaman na di mo tunay na kapatid si Brady. Si Brady ang bunga ng pagtataksil ng mommy mo sa daddy mo. Hindi mo rin pwedeng malaman na mismong si Leonardo ang humingi sa mga magulang nito na ipagkasundo siya kay Valerie, dahil 10 taon pa lamang ang daddy mo, ay pinanggako na niya na ang Tita Valerie mo ang papakasalan niya. Kay Leonardo nanggaling ang ideya ng mga magulang nila na ipagkasundo silang dalawa ni Valerie.